Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Konteserang nakatsinelas dahil nasiraan ng heels sa gitna ng pageant, kinaantigan ng netizens. Dalawang konsehal sa Nueva Vizcaya na nagtabla ng boto noong eleksyon, iniasa sa coin toss. 10,000 pesos na insentibo para sa libreng tuli, umani ng samut-saring reaksyon online. Hinihinalang scam hub sa Cebu na nagpanggap bilang isang call center. Natiktikan ng isang hacker. Kapatid ng hit British children's series character na si Peppa Pig, pinanganak na. Buntis na idineklarang brain dead sa Georgia, 3 buwang naka-life support dahil sa abortion law. At sa ating trending showbiz balita, Chris Brown nagpiyansa ng $6.7 million kaugnay ng umano'y pananakit sa isang music producer. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyung pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, ika nga nila, the show must go on. Yan ang pinatunayan ng isang kontesera sa isang pageant na nasiraan ng heels sa gitna ng kanyang kompetisyon. At bilang sagot sa kanyang problema, nagtsinelas na lamang ang naturang contestant hanggang sa matapos ang event. Bagay na kinantigan naman ng mga netizen. Ang buong kwento tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Maraming netizens ang naantig sa viral video na ito sa TikTok kung saan makikita ang isang contestant sa isang pageant na nakatsinelas lang imbis na nakasuot ng heels. Cried a tear, he wiped it dry. Sa video, tila makikitang malungkot ito at talagang naiiba sa mga katabi niyang nagtatangkaran na kalaban sa naturang pageant. Ayon sa uploader na si Dexter, nabali umano ang suot nitong hiniram lang na heels sa kaniyang kaibigan sa unang round pa lamang ng kompetisyon at pinili na lamang na magsuot ng tsinelas at ipagpatuloy ang laban. Pero tunay nga natibay ng loob ang puhunan nitong si Yasi Garcia at hindi alintana ang kaniyang pangyapak upang magpakitang gila sa stage. Ika nga, the show must go on lang dahil naiiba man ang kaniyang suot sa paa, saya pa rin daw ang hatid nito sa mga nanonood dahil sa husay nito sa pagrampa. Ang video nakahakot na ng higit 1 milyong views at sangkatutak na comments. Tura ng ilan, hindi naman daw ito usapin sa suot na sapatos, bagkus sa kung gaano kaganda at bait ni Yasi at sa saya nitong naibibigay sa ibang tao. May ilan rin nga na gustong magpaabot ng tulong at magbigay mismo ng heels kay Yasi. Ayon naman sa nag-comment na isa sa judge noong gabing sumali si Yasi sa Patimpalak, hindi man daw nito nakuha ang titulo, ngunit marami naman daw itong natanggap na minor at consolation awards. Kaya naman, sa isa pa nitong laban nito lang Miyerkules, bumawi itong si Yasi, suot ang isang white heels, bitbit ang kanyang 101% confidence sa pagrampa. Daling dali, daling dali, daling dali, grabe daling dali. Uy, sino siya? Ang lakas ng dating, ang lakas ng dating, ang lakas ng ganyan. Uy, sino siya? Pag nakitang gumiling talagang manggigigil ka. Daling-daling mo, galaw
sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa bisa ng eleksyon dito nasasariwa ng isang bansa ang kanyang pagkademokrasya o malayang pagpili sa gusto nilang mamuno. Pero paano kung ang dalawang kandidato na tumatakbo para sa parehong posisyon ay nakakuha ng parehong boto? Sa hindi kasi inaasahang pagkakataon, nagtabla ng nakuhang boto ang dalawang kumakandidato sa pagkakonsehal sa Nueva Vizcaya. Kung ano ang naging siste, alamin sa trending report ni James Galange. Malamang hindi pamilyar ang ilan dahil bihira lamang mangyari mga itong pagkakataon tuwing eleksyon ang magtabla ng boto ang dalawang kandidato. Ganito kasi ang nangyari matapos makakuha ng parehong 13,451 votes sina Clifford Tito at Thomas Dave Santos na parehong tumatakbo pagkakonsihal sa Solano, Nueva Vizcaya at naglalaban para sa unang pwesto. Dahil dito, nagkasundo ang Municipal Board of Canvassers na idaan na lamang ang tadhana sa isang coin toss. Ayon sa Section 240 ng Omnibus Election Code, pinapayagan ang pagsasagawa ng mga draw lots o toss coin upang resolbahin ang pagkakatabla ng dalawang kandidato. Bagamat pareho itong nagwagi para sa posisyon, base naman sa Local Government Code, mahalaga pa rin ang ranggo sa mga konsehal na maaaring italaga bilang pansamantalang kapalit sa mas mataas na posisyon, gaya ng governor, vice governor, mayor o vice mayor, sakaling hindi magampanan naman ito ang kanilang tungkulin. Sa huli, si Dave Santos ang nagwagi sa naturang coin toss at nahalal bilang konsehal para sa unang pwesto. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nakapagpatuli ka na, may cash ka pa. Ganyan ang tila naging hakbang ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City para maengganyo ang mga kalalakihan na makiisa sa libreng tuli. Sa naturang Operation Tuli program kasi, mamimigay ang lungsod ng 10,000 pesos para sa mga lalaking nasa edad 20 pataas, habang 20,000 pesos naman sa mga senior citizen. Bagamat pinuri ng netizens, hindi pa rin ito nakaligtas sa tanong at puna ng publiko kung bakit imbis na tuli, hindi na lang daw sa vasectomy ilaan ang pondo. Narito ang report ni Mili Borja. Umani ng papuri ngunit umani rin ang tanong ang ginawang libreng Operation Tuli program ng pamahalang lungsod ng Lapu-Lapu matapos mag-alok ng 10,000 pesos na insentibo sa mga lalaking edad na sa 20 pataas na voluntaryong sumailalim sa tuli. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na hikayatin ang kalinisan at kalusugan sa mga kalalakihan. Bukod sa libreng tuli, nimigay din sila ng gamot, ice cream at meals. Lalong naging usap-usapan ang programa nang isiwalat na 20,000 pesos ang matatanggap ng mga senior citizens na sasali. Ngunit kasabay ng pagsuporta sa inisyatiba, umani ito ng batikos mula sa ilang netizens na nagsabing mas makabubuti sana kung ginamit ang pondo sa vasectomy, isang permanenteng paraan ng male birth control. Ang vasectomy isang simpleng surgical procedure kung saan pinuputol o hinaharangan ang vas deferens, ang tubo na nagdadala ng sperm mula sa ari. Sa ganitong paraan, hindi na mabubuntis ang partner nito. Ipinunto rin ng ilang komento na kadalasan ay ang mga babae ang bumubuhat ng responsibilidad sa family planning sa pamamagitan ng pills, implant at injectable contraceptives. Kaya naman mas mainam umanong hikayatin ang mga lalaki sa vasectomy upang pantay ang responsibilidad sa contraception. Naalala rin ng ilan ng TV host na si Drew Arellano na nagpabakuna ng vasectomy at pinuri sa pagiging bukas sa procedure. May ilan ding nagsabing dapat ang pondo ng insentibo ay ginamit sa mas malawak at pangkomunidad na benepisyo tulad ng pangkalusugan, pagkain o sanitation programs. Sa Pilipinas, karaniwang isinasagawa ang tuli sa mga batang lalaki bago magbinata. Itinuturing itong bahagi ng kulturang Pilipino at sinasabing may benepisyo rin tulad ng pagbaba ng tsansa sa urinary tract infection, pineal cancer at HIV transmission. Gayunpaman, nananatiling bukas ang diskusyon sa kung alin ba ang mas mahalaga at dapat pondohan ng gobyerno, ang pagtuli ba o vasectomy. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating sunod na istorya, tila nakahanap ng kakampi ang mga Pilipino sa isang anonymous YouTuber. Kamakailan kasi ay nag-viral ang video nito kung saan makikita ang nahack niyang CCTV cameras ng isang hinihinalang scam hub sa Cebu. Ang scammers, nagpapanggap umano bilang isang call center. Kung ano naging aksyon dito ng mga otoridad, alamin sa aking report. Oh, basically, we're local here in Abuja. Basically. Capital of Nigeria. Abuja with this number. How do you get this number you calling me? I'm sorry? I've had this group for over a year now, and throughout this time, they moved offices on multiple times. And every time they move, I gain access to their new CCTV system. Nang dahil sa isang viral expose, napilitang mag-als sa balutan ang mga empleyado ng call center company na ito sa Kasambagan sa Cebu City. Ito'y matapos ibuko ng isang YouTuber hacker ang kanilang operasyon bilang isang scam hub nang matiktikan nito ang kanilang mga CCTV camera. Kita sa footage kung paanong nagpanik ang mga empleyado at mabilis na nagtakip ng mga ulo upang hindi makilala sa camera. I said, I'm watching you scammers. He liked one of the pictures. What the fuck? Look at the images, you can't see it. You can see the pictures. Open them. Tell them to my open God. it full screen. Oh my God. The floor manager kept calling the boss and taking screenshots of the pictures we sent, but in the meantime, they started telling the agents to leave the call center, and some of them tried to cover their faces, but I think it's a bit too late now. Bago pa ito maipasara ng Cebu Business Processing Licensing Office, mabilis na naglaho ang kumpanya mula sa kanilang nirerentahang pwesto. Hinihinalang sangkot ang 30 hanggang 40 Pilipinong empleyado nito sa love scams at fake investments. Ang siste, nagpapanggap umano sila bilang mga dayuhan para makapang-scam ng mga biktima mula sa iba't ibang bansa. Posibleng maharap sa patong-patong na kasong online fraud, identity theft at unauthorized access to personal data ang pamunuan ng hinihinalang scam hub bilang paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Bago pa man daw ang naturang expose, kapansin-pansin na rin daw ang kakaibang kinikilos ng opisina dahil palagi umano silang naghihiyawan at nagtutugtugan. Mariin namang pinabulaanan ng opisina ng Skyrise 1 at ng kalapit na Garden of Envy Restaurant ang aksidenteng pagkakadawit ng kanilang mga pangalan dahil sa natuklasang scam. Nang balikan ng DZRH TV ang viral expose sa YouTube, hindi na raw ito available dahil sa reklamong defamation. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, masayang ibinalita ni Mommy Pig at Daddy Pig, mga tumatayong magulang ng British Children TV series na Peppa Pig, na opisyal nang isinilang ang panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa Instagram post, opisyal nang inanunsyo ang kapanganakan ng bagong anak na babae, 3 buwan matapos ibinahagi ni Mommy Pig na siya ay buntis. Ang iba pang detalye tungkol kay Baby Evie ibabalita ni Rose Babiera. Isinilang na ang bagong miyembro ng pamilya ng sikat na pig family mula sa British Children TV series na Peppa Pig. Sa isang post official account sa Instagram ng Peppa Pig, opisyal na ngang inanunsyo ng isang town crier na ipinanganak na ang babaeng kapatid ni na Peppa at George. Ayon sa Good Morning Britain, isinilang ni Mommy Pig ang baby girl na pinangalan ng Evie noong May 20 sa Lindo Wing of St. Mary's Hospital. Parehong ospital kung saan din isinilang ni Kate Middleton, ang Princess of Wales at miyembro ng British family, ang kanyang 3 anak. Oh yeah! Oh yeah! Lend me your ears for news of the birth of a daughter to Mummy and Daddy Pig. Peppa and George have a baby sister. Nagpadala naman si Daddy Pig ng litrato sa morning show kung saan makikita si Mommy Pig na hawak si Baby Evie na nakahiga sa isang hospital bed habang nasa tabi naman niya ang mga anak na si Peppa at George. Ayon pa sa ulat, hindi raw naging madali ang panganganak kay Evie. Ngunit masaya naman ang sikat na pig family dahil sa masaya at masustansya ang ayoy bunso nila.
Matatanda ang 3 buwan na ang nakalipas simula nang inanunsyo na may bagong miyembro na inaasahan ng Royal Pig Family. At isang araw nga matapos ang kapanganakan, noong May 21 ay ipinakita na sa publiko si Baby Evie. Nagpalit na rin ang Peppa Pig Facebook page ng kanilang cover photo ng kanilang lumalaking pamilya. Ang Peppa Pig ay isang long-running children's series originally from UK. Sinusundan nito ang mga adventure, pagkakaibigan at buhay ni na Peppa Pig, kapatid niyang si George at ang kanilang pamilya. Naging patok ito sa Pilipinas dahil sa mga batang natututo na mag-English dahil lang sa panonood sa palabas. At ang iba, naa-adapt pa ang British accent ni Peppa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang mommy mula Georgia sa Amerika ang 3 buwan nang binubuhay ng life support. Yan ay dahil sa pagiging brain dead ito dahil sa namuong clots sa kanyang utak. Ayon sa pamilya, ito raw ay dahil umano sa takot na mapanagot sa abortion law ng kanilang bansa. Gayong buntis din ang naturang pasyente. Ang reaksyon ng pamilya at ng ilang grupo dito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang 30-year-old na nurse sa Georgia sa Amerika ang dineklarang brain dead at binubuhay na lamang na life support dahil sa pagkabuo ng blood clot sa kanyang utak. Bukod dito, ang kinababahala ng ina ni Adriana Smith na si April Newkirk ay tila hindi nabigyan ng option sa kahinatnan ng kanyang anak. 3 buwan na kasing binubuhay ng life support si Adriana Smith, hindi dahil sa ito ang naging desisyon ng kanyang pamilya, kung hindi dahil pinagbubuntis ito ang kanyang anak. Nasa ika-6 na linggo na ng pagbubuntis si Smith nang mangyari ang hindi inaasahan na insidente. At dahil sa umiiral na batas laban sa abortion treatment sa 6 na linggong pagbubuntis kung saan kaya nang makadetect ng fetal heartbeat ay niligay sa life support ang ina na si Adriana Smith. Ayon sa ina nito, takot umano ang ospital na mapanagot sa naturang abortion law kaya hanggang ngayon ay nasa life support ang kanyang anak. Pero paglilinaw nito, hindi niya nais tanggalin sa life support ang anak kung hindi ay sana nagkaroon ng choice ang kanyang pamilya. Samantala, ayon sa ilang mga legal experts sa Amerika, hindi sakop ng batas ang naging sitwasyon ni Smith o ang pagkukonsidera sa pagtanggal ng ventilator sa isang brain dead kahit na ito ay buntis. Mayroon ding grupo ang umalma tulad ng Democratic Congresswoman na si Nikema Williams na sinabing may karapatan ng pamilyang magdesisyon para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Taong 2022 nung itinigil ang federal protection para sa karapatan ng abortion sa Amerika, kung kaya mas humigpit na rin ang anti-abortion laws na naipapatupad tulad na lamang sa estado ng Georgia. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, from the cage to the stage. Yan ang hirit ng American R&B star na si Chris Brown matapos magpiyansa ng halos $7 milyong. Kaugnay ito ng kanyang pagkakaaresto kamakailan dahil sa umunoy pananakit sa isang music producer sa London. Narito ang showbiz report. Naglagak ng piyansang £5 million o $6.7 million ang American R&B superstar na si Chris Brown. Ito'y matapos siyang maaresto noong nakaraang linggo sa isang hotel sa Manchester, UK dahil sa umano'y pananakit sa isang music producer sa Tape nightclub sa London noong February 2023. Sa ilalim ng naging kasunduan ng UK court at kampo ni Chris Brown, pinahihintulutan ang Grammy-winning singer na ituloy ang kanyang international concert tour na nakatakdang magsimula sa June 8 sa Amsterdam. Pero oras na hindi ito bumalik sa UK kung saan may ilang scheduled concert siya na magsisimula naman sa June 15, maaaring ipawalang bisa ng korte ang kanyang inilagak na bail. Samantala, sa kanyang latest Instagram story, nag-post ito ng From the Cage to the Stage at sa ibaba'y nakalagay Breezy Bowl na siyang title ng kanyang world tour. Batay sa mga unang lumabas na ulat, nahaharap ang singer sa reklamong grievous bodily harm matapos umanong paluin ng bote sa ulo at pagsusuntukin ng naturang music producer. Sa June 20, inaasahang haharap sa Southwark Crown Court sa London ang R&B star na si Chris Brown. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share,
ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.